Kamakailan lamang ay may proposal na ma-extend ang termino ng bawat barangay officials from 3 years per term to 6 years per term. Ang naghain, Senadora Amy Marcos. Ngayon naman, may naghain sa lower house or Congress na dapat ang termino ng mga kongresista ay pahabain mula 3-year term to 5-year term. Ang ponente, Congressman Angelo Marcos Barba. Extension sa barangay, extension sa Congress. Ang tanong, gaano ba kadalas ang minsan? Hello Philippines, I'm Butch Serrano. Welcome to the 40th State. Nitong pagpasok ng Agosto, naghain si Ilocos Norte 2nd District Congressman Angelo Marcos Barba ng isang resolution of both houses number 8. Ang RBH number 8, a resolution of both houses of Congress proposing amendments to Section 7, Article 6 of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, seeking to extend the term of office of the members of the House of Representatives. Ang resolution ay basically a charter change initiative, sapagkat hindi mo basta-basta maaamyendahan ang isang panukala na nakalagay sa konstitusyon na hindi mo bubuksan ng 1987 Philippine Constitution. Ang nakakatuwa rito ay ang argument o ang pinakarason kung bakit ito ay kinakailangan ay halos kapareho rin ng provision sa minumungkahi namang bill ni Senadora Amy Marcos na term extension naman para sa mga barangay officials. Ang sabi ni Senadora Amy Marcos at Congressman Angelo Marcos Barba, the present term of 3 years is far too short for officials to see these projects through. Ani Senate Bill 2629. Ang sabi naman sa RBH number 8, the 9-year period is not enough for members to fully serve their constituents, and their proposed legislative agenda are, most of the time, left unenacted due to various priorities. In other words, bitin daw ang termino nila para magawa at matapos ang mga mandato nila. Masyadong maiksi raw para sa mga barangay officials at kongresista, kaya kinakailangan nila ng extension. Una sa lahat, hindi ko po maintindihan kung ano sa mga tungkulin ng kapitan o kagawad na hindi kayang gawin within 3 years or even 9 years. Hindi naman sila magpapagawa ng ospital. Hindi naman sila magpapagawa ng airport. Hindi naman sila magpapapasa ng Clean Air Act. Ang mandato lamang sa kanila ay gawin ang naaayon sa Local Government Code. At yun ay maipadama mo sa iyong pinagsisilbihan regardless kung 3 taon ka lang nakaupo o 12 taon gaya ng proposal sa Senado. Pangalawa, para sa mga kongresista naman na kulang raw ang 9 years at hindi raw ito sapat, kaya dapat 10 taon sila nakaupo, ay parang mahirap paniwalaan. Ano ba yung various activities and priorities na sinasabi na nakakagambala sa kanilang agenda? Di bang dapat na unahin ay ang mag-isip, ang magsulat, at magpasa ng batas sa Kongreso? Ano ba yung sinasabing various priorities kaya hindi sila makapag-legislate? Bakit ang mga datihang mga mambabatas wala naging problema sa 3-year term? The mere fact na hindi humingi ng extension ang mga dating congressmen para magawa nilang kanilang adhikain runs contrary to the main argument being advocated. Kailanman hindi humingi ng extension si dating Congressman Joker Arroyo noong siya ay nasa Kongreso. Ganoon rin sina former Congressman Ace Barbers, Michael Defensor, Mig Zubiri, Rolando Andaya, Magtanggol Gunigundo, o yung mga magagaling na congressman na ang tawag sa kanila dati ay the Spice Boys. All of whom made a lasting impact in the House of Representatives. They never said 9 years was a short time. In fact, they did more in 6 years pa nga, as some of them went on to become senators of the Republic. Ganoon din sa Kongreso ang mga bright boys of Congress. Noong panahon nilang congressman pa, sina Rodolfo Albano, Alan Peter Cayetano, Joseph Durano, Edmond Reyes,
Jesus Romualdo, at Gilbert Teodoro, all of whom made an impact during their tenure in Congress. Regardless kung 3 years yan o 9 years laang, bakit sila nagawa nila kailangan gawin? Hindi sila humingi ng extension. So, kung bakit rin ang isang Miriam Defensor, Rene Sagisag, Juan Flavier at Ernesto Herrera ay hindi kailanman humingi ng extension sapagkat para sa kanila ay mahaba na ang ipinagkaloob ng bayan para magawa nila ang kanilang mga adhikain. Wala naman sigurong pinagkaiba mga kongresista at senador ngayon para humingi ng overtime pa. Karamihan dyan, dekada na nga nakaupo. Hindi naman nagbabago ng kalibre at kakayahan. Ito po ang matagal na nating sinasabi na mahirap kung buksan ang konstitusyon at payagan ng Senado na magka-charter change through a constituent assembly. Sapagkat kahit ano pang sabihin ng Kongreso na economic provisions laang ang kanilang gagalawin, pagdating sa plenary hall, may magpropose lang ng ganitong alituntunin na hindi na ito mapipigilan ni numan. In fact, itong proposal na ito ang isang patunay na mas malalim pa ang intensyon ng House of Representatives kung sakaling matuloy ang charter change. Ayan po ang pruweba. Malinaw na malinaw ang RBH number 8 o proposed term extension ng mga congressman at para lang sa mga congressman. Pero kung iisipin natin, hindi kailangan ng 10 taon para ikaw ay makatulong sa bayan. Sapat na isang termino para maghain ng batas, pag-usapan ng batas, at kung gugustuhin talaga, sapat na ilang buwan para magpasa ng isang batas. So ang tanong, bakit bitin pa rin ang 9 years? Gaano ba talaga kadalas ang minsan? At ngayong nalalapit na ang eleksyon, imbis na ang battle cry ng mga nais magtrabaho sa Kongreso ay it's now or never, ito ay nais gawing from here to eternity. I'm Butch Serrano, and this is the Fourth Estate. See you next week.